Kabanata 371 hanggang Kabanata 380. Kabanata 371, Banta. Pakiramdam ni Sam ay para bang pinapasan siya ng isang bundok. Bahagyang yumuko ang kanyang balikat at tila may napakalakas na pressure na dumidiin sa kanyang kaluluwa. Pakiramdam niya ay nasasakal siya, ngunit ni minsan ay hindi siya yumuko. Pinilit pa rin niyang manatiling tuwid ang kanyang likod. Sa sandaling iyon, may dugong nagsimulang tumulo mula sa gilid ng kanyang bibig. Kahit sa ilalim ng matinding pressure, nagsalita pa rin si Sam. Mga mumunting pakulo lang. Ano ang pakiramdam mo, matanda? Sa edad mong halos 2 siglo at sa kultibasyong maraming antas na mas mataas kaysa sa akin, gaano kasarap sa pakiramdam na gipitin ang isang kabataang may napakababang kultibasyon. Namula ang mukha ng matanda, sa hiya at galit. Kung alam mo ang sarili mong kultibasyon at halaga, maging masunurin ka, singgal ng matanda upang itago ang kanyang kahihiyan. Ngumisi si Sam at bigla niyang iniunat ang kanyang kamay sa kabila ng matinding pressure. Nababalutan ng madilim na elemental na enerhiya ang kanyang kamay habang tila may hinawakan siya sa hangin. Isang malamultong sigaw ang umalangaw-ngaw sa silid ng gawing nakikita ng madilim na enerhiya sa kamay ni Sam ang isang bagay. Nagulat ang matandang nagpapataw ng pressure kay Sam, at dahil sa kanyang pagkabigla ay biglang nawala ang pressure. Tiningnan ni Sam ang espiritong nagpupumigla sa kanyang kamay, sa kanya sinulyapan ang mga taong nasa silid. Talagang may bakal kayong bayag para enchantan ang aking Amerikana sa harap ko mismo. At bumaba pa kayo sa antas na ginamit ninyo ang pressure para ilihis ang atensyon ko. Kasabay noon, dinurog ni Sam ang espirito, at isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagtatago sa madilim na sulok ang biglang nagsuka ng dugo. Tumingin si Sam sa mga matatanda at lalong tumigas ang kanyang ekspresyon. Nakipag-eye contact siya sa pinuno ng Thunder God Temple at sinabi. Mukhang walang pakialam ang Thunder God Temple sa kanilang mga disipulo. Nagtaka ang pinuno ng templo at ang dakilang elder. Alam nilang hindi ang sarili ni Sam ang tinutukoy niya, hindi niya kailanman itinuring ang sarili bilang disipulo ng Thunder God Temple. Napunta ang kanilang isip kay Arman, ngunit agad nila itong binitawan. Isa lamang si Arman na disipulo, at hindi pa man kandidatong maging susunod na pinuno. Isang henyo lang ang mawawala sa kanila. Hindi nila inakalang gagamitin ni Sam si Arman bilang panangga o pangnegosasyon. Matapos ang malalim na pag-iisip, naging seryoso ang mukha ng pinuno ng templo sa konklusyong kanyang narating. Sa sandaling iyon, lalo pang naging malamig ang ngisi ni Sam, at pati ang kanyang tinig ay unti-unting tumigas. Naglagay ako ng bitag na kayang pumatay ng mahigit kalahati ng Beast Faction 9 na buwan bago ko pa sila mabisita. At mukhang nakalimutan ninyo kung saan ako nanatili sa loob ng 9 na buwang iyon. Mahigpit na kinuyam ng pinuno ng Thunder God Temple ang kanyang kamao hanggang magbitak ang sandalan ng kanyang upuan. Nabigla rin ang lahat ng matatanda. Si Sai lamang ang umiling, pakiramdam niya ay wala namang saysay ang buong gulo. Maaari naman sana itong pag-usapan ng maayos. Ngunit dahil sa mga kasamahan niya, itinutulak nila si Sam sa sukdulang hakbang, at kung magpapatuloy ang usapan sa ganitong paraan, tiyak na gagawin nga ito ni Sam. Pinanatili ng pinuno ng templo ang kanyang composure, ngunit hindi iyon nagawa ng dakilang elder. Sam, paano ka naglakas loob na magplano laban sa Thunder God Temple na naghubog sa'yo? Paf! Sarkastikong tumawa si Sam. Tiningnan niya ang dakilang elder at sinabi. Naniniwala ka ba talaga sa sinasabi mo? Hinubog ako. Ang Thunder God Temple ninyo ay maglalakbay pa sa impyerno at pabalik para lamang magkaroon ng taong tulad ko sa kanilang hanay. Huwag ninyong ilagay ang sarili ninyo sa mataas na pedestal para lang bigyang katwiran ang mga galaw ninyo. Kung gusto ninyong kumilos, tigilan ninyo ang pagpapanggap at kumilos na kayo. Pero babalaan ko kayo, kung hindi ninyo ako mapapatay sa unang hampas, wala na kayong pagkakataong makapagbigay ng ikalawa. Pagkatapos ay tiningnan niya ang natitirang mga matatanda at sinabi. Masyado na kayong nasanay na nasa itaas at laging nasusunod ang gusto ninyo. Pero tandaan ninyo ang aking mukha at pangalan, at ukitin ninyo sa inyong mga puso na ako ang sumpa ng natural ninyong kaayusan. Hindi ninyo akong tinatakot, kahit isa kayo o 10, wala itong pinagkaiba sa akin. Napakalaki pa rin ng agwat. Kaya ko pa ring tumakas. Kaya ko pa ring magsimulang muli mula sa wala. At bago pa man ako umabot sa antas ninyo, kaya ko pa rin kayong patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Sa sandaling iyon, may isa pang matandang nagtangkang dagdagan ang pressure kay Sam, ngunit napahinto siya sa sumunod na sinabi ni Sam. Isa pang pagtatangka ninyong ipakita ang nakakaawa ninyong pakitang taas, kalahati ng mga buhay sa Thunder God Temple ang kukunin ko habang umaalis ako rito. Kung sa tingin ninyo'y nagbibiro ako, subukan ninyo. Agad na tumigil ang matanda.
Kahit wala siyang personal na pakialam sa Thunder God Temple at sa buhay ng mga disipulo nito, hindi niya kayang maging sanhi ng kanilang kamatayan. Pinahina ng lahat ng matatanda ang kanilang mga aura at naging mas mahinahon. Itinuwid ni Sam ang kanyang likod at sinabi, "Ganyan. Nandito ako para sa negosyo, at negosyo ang pag-uusapan natin. Kailangan ko ang unang batch ng aking mga materyales sa loob ng 1 linggo. Kasabay kong babayaran ang unang hulog ng mga produkto at pera. Makatarungan akong negosyante, kaya narito ang listahan ng mga produkto, mga sample, at ang dami ng mga ito na ibibigay ko sa unang hulog." Huminto siya at naghagis ng isang spatial ring sa gitna ng 10 tao. Si Sai ang sumalo nito upang hindi na muling magwala ang iba dahil sa yabang. Nagpatuloy si Sam na parang walang napansin. "May napagkasunduan tayo at tinupad ko ang bahagi ko. Ganoon din ang inaasahan ko sa inyo. Kung hindi ninyo ito gagawin, desisyon ninyo iyon. Pero tandaan ninyo ito, kailangan ninyong ako ang magiging bunga ng inyong mga aksyon." Tungkol naman sa mga sandata at pormasayo na pumatay kay Old One, mga likha ko ang mga iyon. Ako mismo ang gumawa, at mananatili ang mga iyon sa akin. Maaari kayong magmawa tungkol sa balanse at kontrol hanggat gusto ninyo, pero iisa lang ang sasabihin ko. Sino ba ang may pananagutan sa pagkamatay ko kung napatay ako ni Old? Wala akong utang na loob sa inyo. Sa katunayan, ako pa nga ang dapat humihingi ng paliwanag dito. Nang nasa pinakamasamang kalagayan ang mundo dahil sa kawalan ng kakayahan ng mga namumuno, na kayo iyon, ako ang nagbigay ng solusyon, at ibinigay ko pa sa inyo. Pero ano ang ginawa ninyo? Hindi lang ninyo ipinagbili ang pangalan ko sa kaaway, hinayaan pa ninyong makarating siya sa pintuan ko para patayin ako. Ngayon, ano ang masasabi ninyo tungkol dyan? Palakas ng palakas ang boses ni Sam habang nagpapatuloy ang usapan. Napipi ang mga matatanda, hindi nila alam kung paano sisigot. Kung tutuusin, kung ganito nga ang tingin, malinaw na kakulangan nila ang nangyari, pinayagan nilang makatakas ang isang kaaway na nasa consummate realm at lusubin ang isang junior sa grand realm na tumulong pa sa kanila upang maiwasan ang krisis. Kung maglalakas loob pa kayong magsalita ng walang kwenta, kailangan ko na kayong singilin. At sa pagkakataong ito, hindi magiging kasing simple ng laban kay Old One ang digmaan. Gusto kong makita kung paano ninyo paprotektahan ang mga sarili ninyo kapag nangyari iyon. Tumayo si Sam, inayos ang kanyang Amerikana, ibinalik ang kanyang trono sa imbakan, at handa nang umalis. "Hindi pa tayo tapos mag-usap," sabi ng isa, at tumingin si Sam sa kanya na may nakataas na kilay. "Paano mo ginamit ang light element sa pag-atake? Saan mo nakuha ang pamamaraan? Imposibleng nakuha mo iyon sa Western Continent, hindi ba?" Tiningnan siya ni Sam at sinabi, "Tama ka, hindi iyon nakuha sa Western Continent. Dito ko iyon nakuha." Itinuro niya ang kanyang ulo. "Anong ibig mong sabihin? Bobo ka ba o nagpapakabobo lang?" Nagnitngit sa galit ang matanda at muntik ng kumilos, ngunit pinigilan siya ng kasamahan niya at tinanong si Sam. "Sinasabi mo bang ikaw mismo ang lumikha ng pamamaraan para umatake gamit ang light element, samantalang sa loob ng libu-libong taon ay walang sino man ang nakagawa nito? Hahaha, huwag mo akong husgahan base sa pamantayan ninyo. Dahil hindi kayo sapat na matalino para gumawa nito, hindi ibig sabihin na hindi ko kaya." Sa puntong ito, tuluyang nainas ang 10 tao. Direkta silang tinawag na bobo ni Sam. "Sam, mag-ingat ka sa pananalita mo. Masyado ka ng madaldal," mahigpit na sabi ni Sai. Lumingon si Sam sa kanya na may ngiti at sinabi, "Ang tono mo ay parang dapat akong magpakialam sa sinasabi mo, na malinaw na isang ilusyon. Ah, nga pala. Mukhang nahihirapan kayong ayusin ang ekonomiya ng mga imperyong nasa ilalim ninyo. Sa tingin ko, kaya ko kayong tulungan dyan. Alam naman ninyo ang network ko sa Western Continent. Mayroon akong mga plano na kayang ayusin ang lahat sa loob ng 6 na buwan. Makipag-ugnayan kayo sa akin kung gusto ninyong pag-usapan ito ng mas detalyado. Magagamit ko rin ang ilang kasosyo, dahil balak kong palawakin ang aking negosyo." Kabanata 372. Lumabas si Sam sa silid na parang boss. Kung may kasamang historian, idodokumento niya ang buong pangyayari upang ipakita sa mga susunod na henerasyon na may isang lalaki na nang-ahas na takutin ang 10 pinakamalalakas na tao sa mundo, noong siya'y 20 taong gulang pa lamang at mahina na parang sanga sa harap ng mga malalakas na iyon. Lumabas si Sam na mataas ang ulo, puno ng pride, at matatag sa harap ng puwersang hindi pa niya kayang harapin sa mga susunod na taon. At ang pinakamahalagang bahagi, wala silang magagawa sa kanya.
Habang siya'y palabas na, ang 10 tao na nasa tuktok ng pyramid ng planetang ito, na itinayo ng kanilang mga ninuno libu-libong taon na ang nakalipas, at kung saan ang bawat tao sa planeta ay bahagi ng pyramid na iyon kahit hindi nila alam, ay nakatingin kay Sam at napagtanto nilang hindi siya bahagi ng pyramid gaya ng akala nila. May impresyon sila na dapat ay bahagi siya nito at pinilit siyang kontrolin. Natatakot sila na baka lumabas si Sam sa sistemang iyon at lumagpas sa kanilang kontrol. Hindi nila matanggap ito dahil sa pride, ego, at sa katotohanan na bata at mahina si Sam. Kaya't sinubukan nila ang lahat ng maliliit na taktika, ngunit ngayon, napagtanto na nila ang kanilang pagkakamali. Matagal nang wala si Sam sa sistema. Sa katunayan, halos para bang hindi siya kailanman naging bahagi nito. Walang silbi ang kanilang mga pagsisikap. Nagtipon sila ngayon hindi lamang para makuha ang pamamaraan na ginamit ni Sam upang gamitin ang light element sa malalakas na atake, kundi upang takutin siya at ipakita kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Ngunit ngayon, nauunawaan nila ang kanilang posisyon. Nakatira sila sa isang pyramid na naruroon na libu-libong taon, samantalang si Sam, na kanilang nakikita, ay gumagawa ng sarili niyang monumento sa mundo. Sa lahat ng taon na iyon, naging kampante at komportable sila sa umiiral na sistema, na nakasalalay ang kanilang buhay dito. Ngunit ngayon, may dumating na batang lalaki na pinapansin lang ang sistema at ang mga patakaran nito, na siyang pinaiiraw sa buong mundo. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Sa isang banda, galit na galit sila, at sa kabilang banda, humahanga at walang magawa. May kaunting kuryosidad din sila kung hanggang saan aabot si Sam. Isa ang nakatatak sa isip nila, ang huling sinabi ni Sam. Ang alok ng pakikipagsosyo. Nagtataka sila na may isang kabataang nang ahas na magmungkahi ng pakikipagsosyo sa kanya. At nang tanungin siya ng lahat ng pinuno ng iba't ibang kapangyarihan tungkol dito, hindi maitago ng pinuno ng Thunder God Temple ang kanilang kuryosidad. Sobrang pressure iyon. Sa loob ng isang oras, marami ng impormasyon sa kamay ng bawat isa, kabilang ang mga recording crystals na malinaw na nakunan ang imahe ng lungsod ni Sam. Sa spatial ring, nakita nila ang mga sample na produkto, mga granada ng iba't ibang uri, breeding device, communication devices at portable communication hub, hunting traps, at iba pa. Talaga namang humanga sila sa ginawa ni Sam. Ang pinakakahanga-hanga ay ang communication network. Higit na humanga ang pinuno ng Formation Association kaysa sa iba dahil naintindihan niya ang prinsipyo sa likod ng communication network. Nilikha ni Sam ang isang formation na sumasaklaw sa buong Western Continent gamit ang network na iyon. Ito ay isang bagay na walang sino man ang gagawa, hindi pa man naglakas loob hanggang ngayon. Isang bagay na hindi nila inaasahan. Ang sumunod na pumukaw ng kanilang atensyon ay ang parke ni Sam. Mayroong recording crystal na puno ng mga video ng parke. Maraming pera ang umiikot sa parke sa loob ng isang araw. Biglang naramdaman nila na kailangan din nila ng ganoong lugar sa mga imperyong kasalukuyang walang ayos. Nag-collapse ang sistema dahil sa impluwensya ng simbahan, at ngayon may mga teams mula sa pangunahing kapangyarihan na ipinadala sa mga imperyo upang habulin ang natitirang miyembro ng simbahan. Ito rin ay ginagamit bilang practice at misyon para sa mga kandidato. Bawat disipulo sa pangunahing kapangyarihan, pati na rin ang mga elder, ay sabik na kumuha ng misyon. Ngunit may kaakibat din itong problema. Walang mga gwardya ng lungsod sa oras na iyon, walang mga city lord, kaunti lamang ang natitirang maharlikang pamilya. Walang mga marquises, at kakaunti ang natitirang sundalo at general, at bawat isa ay nagkakahiwalay. Walang kaayusan sa alinmang imperyo maliban sa Western Continent. Naglagay sila ng misyon sa kanilang mga disipulo upang pansamantalang ayusin ang kaayusan. Ngunit walang interesadong kumuha nito. Sa kanilang isip, ang mga imperyong ito ay mga rural na lugar lamang, na pwede nilang pagpilian ng kanilang junior disciples para ipakita ang kanilang kapangyarihan at ego. Ang mga resources sa imperyo ay hindi mataas ang kalidad, at limitado ang kanilang paglago. Alam nila na hindi maganda ang kasalukuyang sitwasyon ng mga imperyo at kailangan ang kaayusan, ngunit natatakot silang kumilos dahil baka sila ang maging permanenteng namamahala doon. Ngunit hindi sila pwedeng basta palampasin. Pinilit nila ang ilan na simulan ang pagpapanatili ng kaayusan, at ilan pa nga ang nakahanap ng mga maharlikang pamilya na tumakas noong insidente ng simbahan at ginagamit sila upang panatilihin ang kaayusan. Ang problema lang, hindi sapat ang bilang ng tao sa pangunahing kapangyarihan para magawa ito. Habang iniisip nila ang lahat ng problemang kinahaharap nila sa mga imperyo at kung paano makakatulong ang mga plano ni Sam, bumalik si Sam sa lungsod. Direktang nagtungo siya kay Arman, hinatak ito habang nakasilpa ang kanyang senses, at itinapon sa isa sa mga training room sa lungsod.
Ang mga ito ay nirente para sa mga bisita na gustong subukan ang kanilang kasanayan matapos mag-improve sa parke ng lungsod. Pinahinto ni Sam ang booking ng training room para sa susunod na 1 buwan. Matagal na niyang pinlano ito, at ngayon, naramdaman niyang ito ang pinakamainam na panahon para ipatupad. Galit siya sa sandaling iyon. Kahit na nagbigay siya ng banta sa mga matatanda at lumabas na may pride, ang sandaling siya ay napigilan ay sariwa pa rin sa kanyang isip at hindi niya ito ipinagmamalaki. Gusto niyang mailabas ang kanyang galit. Binuo ni Sam ang seal ni Arman nang makapasok sila sa training room. Tumingin si Arman sa paligid, at nang makita si Sam, nanigas ang kanyang katawan. Hindi ito ang tanawin na nais niyang makita nang siya ay malaya. "Kumusta ka, Arman?" Tanong ni Sam na may ngiti. "Ano ang gusto mong gawin?" Tanong ni Arman agad habang nagbabantay. Alam niyang natuklasan na ni Sam ang lahat ng kanyang galaw at wala nang dahilan para magpanggap o magtanggi. "Wala namang masyado. Nandito ako para mag-alok sa'yo ng isang bagay." "Alok?" "Opo, isang alok na hindi mo matatanggi." "Ano iyon?" "Hindi ko gagamitin ang aking kapangyarihan sa lungsod o anuman. Magkakaroon tayo ng patas na laban. Ikaw at ako lang. Direktang one-on-one battle. Kapag natalo mo ako, maaari kang umalis sa lungsod. Mananatili ka sa silid na ito hanggang mangyari iyon." Napaisip ng malalim si Arman, hindi siya tiyak kung ano ang aasahan kay Sam. Hindi siya lubos na tiwala na kayang talunin si Sam ng diretso. Kaya iniiwasan niya ang konfrontasyon. Ngunit ngayon, ang konfrontasyon ang tanging paraan niya palabas. "Paano kung matalo ako?" Tanong ni Arman ng maingat. "Hanggang sa manalo ka, pupunta ako rito araw-araw at maglalaban tayo. Maaari mo akong pag-aralan, pilitin akong gamitin ang lahat ng aking kakayahan, gawin mo ang lahat ng kaya mo. Maaari mo pang lampasan ang nascent stage at labanan ako, hindi ko iyon pakialaman. Maaari ka ring gumamit ng maruruming taktika kung magagamit mo ang lahat ng arsenal mo, at kung matalo mo ako, maaari kang umalis. Kung mapapatay mo ako, makukuha mo ang anuman ang gusto mo sa akin. Hindi nakasali sina Philip at iba pa basta't hindi mo sasakupan ang lungsod." Nahikayat si Arman sa alok. Pakiramdam niya ay may pagkakataon siyang harapin si Sam sa isang one-on-one match. Hindi siya ganap na tiwala na mananalo siya, ngunit hindi rin ibig sabihin ay wala siyang pagkakataon. Ginamit niya ang mga argumentong ito upang kumbansihin ang sarili at nagpa siya na tanggapin ang alok. "Tatanggapin ko ang alok na iyon." Kabanata 373. Ngumiti si Sam nang agad na pumayag si Arman. Gusto niyang mangyari iyon, at nangyari nga. Tungkol naman sa pinasok ni Arman, mauunawaan din niya iyon pagkalipas ng ilang araw. Agad na inilabas ni Arman ang kanyang lightning blade saber. Si Sam naman ay inilabas ang Reaper Sword. Nagsimula ang laban ng walang anumang pag-aalinlangan. Aminado si Sam na mahusay talaga si Arman sa paggamit ng saber, ngunit hindi siya gaanong nababahala rito. Matagal na niyang iniisip kung bakit ang mga taong ito ang napili para dalhin sa mundong ito. Para sa kanya, tila napakahina nila upang maging mga espesyal na reinkarnasyon. Natalo na niya ang 10 kandidato sa Palace of Inheritance, kaya may dahilan siyang magtaka. Sa ngayon, ang pinakamalalakas niyang laban ay laban kina Nicholas at Sanjay, na kapwa tunay na mula sa mundong ito. Pinanatili ni Sam ang parehong bilis ni Arman at sinadya niyang pahabain ang laban. Si Arman ay isa lamang level -8 Grand Realm Cultivator, samantalang si Sam ay nasa peak stage na. Kahit mas mataas pa ang antas ng kalaban, may kumpiyansa si Sam, lalo na kung mas mahina pa sa kanya ang kaharap. Matapos pagmasdan sandali ang kakayahan ni Arman, si Sam na ang kumilos. Biglang sumirit ang kanyang bilis, kumilos siya na parang kidlat. Hindi na makasabay si Arman habang nagsimulang umatake si Sam mula sa lahat ng direksyon. Bago pa niya namalayan, napalibutan na siya ng lambat ng mga sword ray na umaatake mula sa bawat panig, na wala siyang daan para makatakas. Isang matinding pakiramdam ng panganib ang bumalot sa kanya, tila nasal-ayan na niya ang sarili niyang kamatayan. Pumikit siya at pilit na itinaas ang kanyang depensa. Mayroon pa siyang mga alas, ngunit wala na siyang oras upang gamitin ang mga iyon. Inakala niyang maaari pa niyang pahabain ang laban at saka gamitin ang kanyang mga espesyal na galaw, ngunit hindi siya binigyan ni Sam ng kahit kaunting pagkakataon. Habang papalapit ang mga sword ray, inakala niyang tiyak na siyang mamamatay. Ngunit makalipas ang ilang segundo, wala siyang naramdamang sakit, tanging matalim na aura lamang ang dumaan sa kanyang katawan. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya ang sarili niyang hubad, nakatayo sa harap ni Sam. Nahulog ang kanyang saber, at agad niyang tinakpan ang kanyang ari habang nakatitig kay Sam. Hindi na umatake si Sam at tinitigan lamang siya na may mapanuyang ekspresyon. Kahabag-habag. Ang susunod nating laban ay sa harap ng mga manunood.
Mas mabuti pang mag-improve ka, kung hindi ay ikaw ang sisire sa pangalan ng Thunder God Temple. Pagkasabi nito, umalis si Sam at bumalik sa skyscraper. Dumiretso siya sa isang meeting room kung saan may naghihintay na lalaking nasa katanghaliang gulang. Ikaw siguro ang elder ng Space Date Association. Ako si Sam. Ako si Zeke, pakilala ng lalaki habang nagkamayan sila. Kung gayon, ano ang gusto mong pag-usapan? Diretsong tanong ni Zeke. Gusto ko ng mga space date patungo sa lahat ng imperyo mula rito. Nataas ang kilay ni Zeke sa gulat. Kaya mo ba talagang bayaran iyon? At bakit kailangan mong maglakbay sa lahat ng imperyo? Bayaran. Siyempre kaya ko. Tungkol naman sa paglalakbay, tulalawaken ko ang aking negosyo. Hindi ko iniisip na magiging positibo rito ang mga major powers. At hindi ko rin inaasahan na papayag sila. Hindi ko kailangan ang pahintulot nila para gawin ang gusto kong gawin. Sumang-ayon man sila o hindi, tulalawaken ko ang negosyo ko sa iba't ibang imperyo. Pero bakit kami papayag? Kahit na kami ang Space Date Association, kami ay binuo at sinuportahan ng 6 na major powers. Wala kaming dahilan para gawin silang kaaway. Eksakto dahil nasa ilalim kayo nila, ipinapayo kong tanggapin ninyo ang kasunduang ito. May alok ako na hindi ninyo matatanggihan. Pagkasabi nito, inilabas ni Sam ang isang scroll at inilapag sa harap ni Zeke. Binuksan ito ni Zeke at binasa. Habang patuloy siyang nagbabasa, lalo pang kumunat ang kanyang noo. Tumingin siya kay Sam at napabulalas. Saan mo nakuha ito? Mahalaga pa ba iyon? Pero hindi kumpleto ang lahat ng binanggit mo rito. Siyempre, bakit ko ibibigay ang kumpletong bersyon bago pa ninyo ibigay ang kapalit? Maaari kayong pumili ng 3, at ipatatayo ko ang mga space date sa kalahati ng presyo. Bukod doon, kailangan ko rin ng Intercontinental Communication Network. Umaasa akong kayo ang mag-aayos niyan. Kumonsulte kayo sa mga nakatataas at makipag-ugnayan sa akin. Babalikan kita sa loob ng 3 araw. Maaari ko bang dalhin ang scroll na ito? Siyempre, huwag kang mag-atubili. Pinanood ni Sam si Zeke na umalis. Ang alok na ibinigay niya ay hindi basta-basta matatanggihan. Nakipag-ugnayan na si Sam sa kanya noon pa, noong lihim na itinatayo ang space date patungo sa Thunder God Temple. Nagayos sila ng pagpupulong, at nagulat si Sam na nagawa nilang makarating dito gamit ang parehong space date. Malamang ay may sarili silang pamamaraan. Alam ni Sam na mahirap kumbansihin ang Space Date Association, ngunit ito ang pinakamainam na panahon upang gawin iyon. Ang Space Date Association ay kasalukuyang nasa ilalim ng matinding pressure. Sa simula pa lamang, lagi na silang nasa alanganin. Kahit tinatawag silang asosasyon, sa totoo lang ay isa silang kulungan kung saan pinipigilan ang mga gumagamit ng space element. Sa bawat imperyo, pagkatapos ng awakening, sinusuri ng mga autoridad kung anong element ang nakuha ng isang tao. Karaniwan ito. Ngunit may patakaran, kapag may natuklas ang space element user, agad itong iuulat sa nakatataas at arestuhin. Ipapadala ang impormasyon sa kaukulang major power, at ang bata ay ililipat sa Space Date Association. Isa ito sa mga regular na proseso. Hindi binibigyan ng sapat na kaalaman ang mga space element user tungkol sa kanilang elemento. Lahat sila ay sinasanay sa formations, dahil ang space date mismo ay isang uri ng formation. Mula sa simula, formations at inscriptions lamang para sa suportang pasilidad ng major powers ang kanilang ginagawa. Ang kanilang mga inscription ay ginagamit para sa intercontinental communication. Sa pakikipaglaban, tanging mga defensive move lamang ang kanilang natututunan. Sinubukan ni Sam na alamin ito noong nasa Thunder God Temple pa siya. Nagtataka siya kung bakit mahigpit na kinokontrol ng major powers ang mga space element user. May isang insidente pala noon, isang napakalakas na space element user ang naglunsad ng digmaan laban sa buong mundo at muntik na itong magwagi. Mas brutal pa iyon kaysa sa digmaan laban kay Old One. Dahil dito, nagkasundo ang major powers na supulan ang mga space element user. Ang huling taong may kakayahang umatake gamit ang space element ay ang kasalukuyang pinuno ng asosasyon, isang transcendent realm cultivator lamang. Mahigpit siyang binabantayan at ipinagbabawal na ipasa ang anumang teknik. Sa katunayan, hindi na rin niya magawa iyon dahil winasak na ang mga cultivation method at teknik. Dahil sa frustration, kalahati ng Space Date Association ay kumampi kay Old One. Hindi nila nakayanan ang panunupil at pressure, napagod sila sa buhay na hindi nila kayang abutin ang kanilang buong potensyal. Madali silang manipulahin, at sinamantala iyon ni Old One. Sa kasalukuyan, lubos na frustrado ang buong Space Date Association. Pinaghihinalaan sila ng major powers, kulang sa kalayaan, at ang mga taong inilagay roon para magbantay ay inaabuso sila. Sila ay binubuli, pinipilit, inihihiwalay, at unti-unting nawawala ng pag-asa.
Kung nakagalaw si Old One sa panahong ito, malamang ay tuluyang kumampi ang buong Space Date Association sa kanya. Gusto ni Sam na samantalahin ang sitwasyong ito. Marami siyang kaalaman sa library ng Divine Dimension. Sa pagkakataong ito, nag-alok si Sam ng ilang battle techniques at mga blueprint ng formations na tanging space element users lamang ang maaaring gumamit. Sa ngayon, naputol ang mga resources ng Space Date Association. Kailangan nila ng paraan upang makabangon muli. Dalawang uri ng bagay ang inialok ni Sam. Ang una, mga teknik na magpapalakas sa Space Date Association. Magbibigay ito sa kanila ng kumpiyansa at bagong layunin sa kanilang monotonong buhay. Ang ikalawa, mga blueprint ng formations at inscriptions na kapakipakinabang para sa spatial transfer. Kapag tinanggap nila ito, maipapakita nila ang kanilang mga research achievements sa major powers at mababawasan ang pressure sa kanila. Sa alinmang paraan, mailalabas sila ni Sam sa kasalukuyan nilang kalagayan, at kapalit noon, kailangan nilang bayaran ang halaga. Kabanata 374. Habang pinag-uusapan ni Sam ang kasunduan kay Zeke, si Arman na ganap na hubad pagkatapos ng laban ay nagbihis, sinusubukang pagalingin ang kanyang mga sugat, at umiinom ng ilang gamot. Sinubukan niyang lumabas sa lugar sa pamamagitan ng pintuan, ngunit lahat ng pasukan ay nakabara at wala siyang paraan para makatakas. Sinubukan pa niyang atakihin ang mga pader at pinto, ngunit hindi niya nagawa. Umupo na lamang siya at iniisip ang kahihiyan na naranasan niya. Maaaring patayin siya ni Sam, ngunit pinili nitong huwag gawin iyon. Napakaraming opsyon si Sam at napakalaki ng agwat ng lakas, pinili niyang dahan-daang hamakin siya sa ganitong paraan. Isang halo ng negatibong damdamin ang bumalot kay Arman. Gusto niyang makaganti, ngunit kulang ang kanyang lakas. Nagpasya siyang magpakalalim sa cultivation at umupo sa lotus position. Ang lightning blade ay lumutang sa harap niya at nagsalita. Kid, gulo ang isip mo? Kung susubukan mong mag-breakthrough ngayon, hindi magiging matibay ang pundasyon. Hindi niya binuksan ang kanyang mga mata at sumagot. Ano ang alam mo? Isa ka lang weapon spirit. Ako ang pinaghubad. Anyway, nakita mo ang agwat ng lakas, kung hindi ako mag-breakthrough, wala akong paraan para makaalis dito. At bukas, sasamahan niya pa ng audience ang laban. Ano ang aasahan mo? Manatili lang akong ganito at pahinain sa bawat laban niya. Kailangan kong palakasin ang aking sarili, kahit ano pa man. Sino ang nagutusan sa'yo maging mabagal? Ano ang silbi ko kung hindi mo ginagamit? Bukas, atakihin mo siya agad pagpasok niya, huwag hintayin. Gamitin mo ang iyong trump card. Nag-isip sandali si Arman at pumayag. Napagtanto rin niya na hindi maganda ang kanyang estado ng isip. Walang mabuting mangyayari kung pilitin niyang mag-breakthrough sa ngayon. Nagsimula siyang mag-meditate upang pakalmayan ang kanyang isip at hindi mawala ng kontrol na makakaapekto sa kanyang mental na estado. Samantala, hindi alam ni Sam ang lahat ng ito. Pumunta siya sa Divine Dimension at pagkatapos ay sa ikalawang palapag ng tower upang ipagpatuloy ang kanyang production at design. Lumipas ang araw at kinabukasan, lumabas si Sam sa pagsikat ng araw at nakatagpo si Philip upang ipadala ang isang grupo ng tao sa arena kung saan nakakulong si Arman. Hindi nagtanong si Philip ng marami at agad siyang nagpadala ng mga manggagawa na wala sa kanilang shift sa arena. Umupo sila sa mga upuan para sa audience. Napansin ni Arman na mula kagabi ay nag-meditate siya, ngunit hindi siya nagulat. Alam niyang papasok si Sam anumang sandali, kaya nagbantay siya at naghanda para sa laban. Tumayo siya at kinuha ang lightning blade, nakatingin sa pasukan kung saan papasok si Sam. Nagsimula siyang i-condense ang kanyang spiritual energy at inilagay ito sa blade. Lumitaw ang ilang runic mark sa translucent na blade habang kumikidlat ang elemento ng kidlat. Nagsimulang baguhin ng blade ang lightning elemental energy na malupit na sa simula pa lamang at nagbigay ito ng napakatalim na aura kasabay ng nakapipinsalang lakas. Nakatayo siya ng higit sa 15 minuto, ngunit wala pa rin si Sam. Ang mga manunood, na hindi alam kung bakit sila naroroon, ay tanging nanunood kay Arman na napapalibutan ng kidlat. Pagkalipas ng 15 minuto, sa wakas ay pumasok si Sam sa arena. Pagpasok niya sa pintuan at pagsara nito, sinugod ni Arman ang blade patungo sa pasukan. Ang concentrated lightning elemental energy sa blade ay nagbago at bumuo ng hugis ng malaking saber na aabot kay Sam mula sa kanyang kinalalagyan. Hindi labis na nagulat si Sam. Inaasahan niya ang ganitong galaw mula kay Arman. Hindi siya nagpanik. Sa halip, kalmado at composed. Nang makita niyang malapit nang tumama ang malaking lightning saber, naglabas ang katawan ni Sam ng gintong liwanag at pinaga niya ang light elemental fusion. Kumidlat siya sa arena sa hindi kapani-paniwalang bilis, at bago pa man makareact ang kahit sino, nasa harap na niya si Arman, ilang pulgada lamang ang pagitan nila.
Ang katawan niya ay nagliliwanag sa gintong liwanag habang iniunat ang braso at hinawakan ang kamay ni Iron Man na may hawak na saber. Boom! Nagbanggaan ang kanilang lakas at nagbitak ang sahig. Bahagya humila ang mga binti ni Sam upang ma-neutralize ang puwersa ng swing. Hindi nag-conduct ang light elemental body ng kuryente. Pagkalipas ng ilang segundo ng negation, tiningnan ni Sam si Iron Man, nakitang-kita ang pagkabigla at gulat sa kanyang mukha. Unti-unting sumulpot ang takot sa isip ni Iron Man. Tinanggal ni Sam ang kanyang elemental fusion at ngumiti ng malamig. Napansin niyang walang pag-unlad sa cultivation ni Iron Man at naunawaan niyang wala siyang dapat ipag-alala. Ipinihit ni Sam ang braso ni Iron Man at iniikot ito upang harapin ang kanyang likuran. Sumunod ang isang phenomenal ass-kicking, literal na ass-kicking. Walang pakundangan si Sam sa kanyang mga sipa. Namula ang mukha ni Iron Man sa kahihiyan. Direktang nakaharap ang audience sa kanya, na lalo pang nagpahirap sa kanyang sitwasyon. Lahat ng nanunood ay may kakaibang ekspresyon. Hindi tumigil ang mga sipa ni Sam. Pinalakas niya pa ito gamit ang wind elemental energy at unti-unting napunit ang mga damit ni Iron Man. Hindi nagtagal, si Iron Man ay hubad sa harap at nagulat ang audience. Ang ilan ay hindi alam ang gagawin. Ang ilang babae ay nais nang umalis ngunit nanatili dahil sa utos ni Philip. Ngunit sa bawat sipa, kitang-kita nila ang ari ni Iron Man sa kakaibang paraan. May ilang kabataan sa audience na tuwang-tuwa sa sitwasyon, nakakatawa para sa kanila ang pangungutya kay Iron Man. Naramdaman ni Iron Man na naglalagablab ang kanyang mukha. Kahit na hindi masakit ang mga sipa ni Sam, halos maubos ang kanyang spiritual energy sa pagtutol. Ngunit matapos ang kahihiyan, hindi niya napigilan ang galit at pilit na iniikot ang katawan. Nabali ang kanyang braso sa shoulder joint, lumabas pa ang buto. Pinuspos niya ang kanyang spiritual energy sa kamao at sinubukang tamaan si Sam sa mukha, ngunit sa pagkakataong iyon, sumipa si Sam sa kanyang ari. Huminto si Iron Man sa kanyang kilos at bumagsak sa kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya ay huminto ang buong mundo, hawak ang kanyang ari, at dahan-daang bumagsak sa lupa. Hindi natigil si Sam. Inilabas niya ang kanyang paa pabalik at sumipa kay Iron Man sa mukha gamit ang purong lakas ng kalamnan. Nahulog ang mga ngipin ni Iron Man at gumulong sa sahig na parang ragdoll. Ramdam ng audience ang sakit para kay Iron Man. Lumapit si Sam kay Iron Man at sinabi, "Genius ng Thunder God Temple, ganito lang ang kaya mo. At nangahas ka pang makialam sa akin." Sinipa siya sa tiyan at paulit-ulit habang binabato ang bawat kasinungalingan ni Iron Man. "Paano ka nang ahas na especially iya sa akin? Paano ka nang ahas pumasok sa Western Continent? Paano ka nang ahas magkaroon ng plano sa aking network? Paano ka nang ahas gumawa ng gulo dito?" Sa bawat pangungusap, sinisipa ni Sam si Iron Man sa tiyan habang dumudugo ito sa bawat tama. Ramdam ni Iron Man na parang walang halaga ang kanyang buong buhay. Hindi niya naranasan ang ganitong sakit at kahihiyan sa buong buhay niya. Pinaghubad sa harap ng tao, sinipa sa ari, at tinapak na parang insekto. Mas masahol pa kaysa sa kamatayan. May ilang audience na nagtutuwang sa mga salita ni Sam at may ilan namang naaawa. May ilan na nasisiyahan, dahil hindi pa nila naranasan ang ganitong antas ng pagpapahirap. Matapos ang lahat, umalis si Sam at bumalik sa kanyang kwarto, pumasok sa Divine Dimension, at ipinagpatuloy ang kanyang araw-araw na routine. Bumalik sa kanilang trabaho ang audience at agad na kumalat sa buong lungsod ang balita tungkol sa pagkakatalo ni Iron Man. Ang pinakamasama, alam ng buong lungsod kung sino si Iron Man. Nakilala niya ang lahat ng tao nang subukan niyang pumasok sa network gamit ang pangalan ng kaibigan ni Sam. Akala nila ay kaibigan ni Sam siya at kumilos ng magiliw. Ngunit ngayon, nakilala na ang tunay na kwento. Naramdaman nilang underrated ang pagkakabugbog. At may balitang darating pa ang isa pang laban ni Sam at Iron Man kinabukasan. Kabanata 375. Habang abala ang lungsod ni Sam sa lumalaking produksyon, may ibang nangyayari sa mga puwersa malapit sa Central Continent. Kalahati ng mga minor powers ay nawala, ang natitirang mga minor powers ay sinusubukang kontrolin ang mga isla na dati ay nasa ilalim ng mga minor powers na naalis. At ang mga hangaring ito ay automatikong nagdudulot ng alitan. Para sa mga major powers, hindi sila gaanong nag-aalala sa mga isla. Naangkin na nila ang mga isla na may pinakamayamang yaman maliban sa Central Continent. Ngayon, iniisip ng mga major powers ang ibang bagay. Kailangan nilang magpadala ng mga tao at ibalik ang kaayusan sa mga imperyo, kaya isinasagawa ang pagpili ng mga leader. Nagpapadala sila ng mga team para mag-recruit ng angkop na leader mula sa lokal na populasyon at ibalik ang ilang noble families na nakaligtas sa paglipol ng simbahan. Nasa ganap na proseso ang lahat. Bagaman maaaring maibalik ang kaayusan sa loob ng ilang buwan, may isa pang kailangan gawin, ibalik ang ekonomiya.
Sa ngayon, wala pang negosyo, at ang mga likas na yaman na mina, nilinang, o dienvelop ng imperyo ay stagnant. Walang bagong produkto na pumapasok sa lipunan. Kahit nabuo pa ang mga professional towers, near structure nila ito, dahil napagtanto nila na ang dahilan kung bakit iniwan ni Old One ang mga professional towers nang hindi inaatake ay hindi dahil tinanggap niya sila, kundi matagal nang sinakop ng simbahan. Ngayon, lahat sila ay nasa proseso ng pagbabalik ng kanilang ranggo. Kahit kaya nilang pamahalaan ang negosyo at ibalik ang kaayusang pang-ekonomiya, kailangan pa rin nila ng oras para makapag-consolidate. Ngunit, hindi pa rin handa ang mga tao na bumili ng direkta mula sa mga towers, dahil sa presyo at sobrang istriktong pamumuno ng mga tao sa towers. Hindi sila angkop sa retail business. Kaya nagpa siya ang mga major powers ng isang bagay. Pagkatapos nilang makita ang mga imahe at recordings ng park at lungsod ni Sam, labis silang na-curious. Ngunit ang unang iniisip nila ay hindi pakikipagtulungan kay Sam, kundi kopyahin ang ginawa ni Sam at i-replicate ito. Talagang interesado at na-curious sila sa posibleng partnership kay Sam, ngunit ang kanilang sobrang ego ay nagsasabi na kaya rin nilang gawin ito. Para dito, masaya ang professional associations. Pagkatapos umalis sa Thunder God Temple at bumalik sa kani-kanilang lugar, ginamit nila ang espesyal na paraan para makontak ang tower head sa Western Continent. Nalaman nila na ang lungsod at park ay partnership talaga ni Sam at ng 4 na towers, ngunit si Sam ang may 50% nito. Sinabi rin nila na ang mga blueprint ng formations, inscriptions, at pati ang construction ng infrastructure ay dinisenyo lahat ni Sam. Binigyang diin nila na kayang gawin ito ni Sam ng mag-isa kung mataas ang kanyang cultivation, ang tanging dahilan na hindi niya kayang ailatag ang mga formations ay ang kanyang cultivation. Matapos nilang pakinggan ito, ang pinaka-naiinis ay ang Artisan Association Head, dahil ang tower heads na nag-aasikaso ng network sa Western Continent ay wala ang blueprints at designs para sa grenades at iba pang produkto ni Sam. Tungkol sa pag-dissect ng samples at reverse engineering, sinubukan nila ngunit natapos lamang sa mga sirang, nasunog, at sumabog na scrap ng metal. Parang imposible na payagan ni Sam na kopyahin ang kanyang mga gawa. Ngunit isang bagay ang nagbigay sa kanila ng kaunting ginhawa, hindi essential ang Pharmaceutical Association sa proyektong ito. Sa kasalukuyan, nasa pinakamababang estado ang Pharmaceutical Association, kaya hindi sila isasama. Pagkatapos makumpirma ang lahat, nagpadala sila ng tao upang kunin ang designs ng formations mula sa dating tower heads. Walang inuurong, ginamit nila ang inspection ng towers bilang dahilan para magpadala ng tao mula sa space gate na konektado sa Thunder God Temple. Bumisita pa sila sa lungsod ni Sam at nakipagkita sa dating tower heads, sa pangalan ng pagtatanong kung bakit hindi nag-report sa association, at nakuha ang kanilang blueprints. Ang dating tower heads, na hindi man lang nagpakita ng design sa kanilang asawa, ay hindi nag-atubiling ibigay ito sa kanilang superiors. Pakiramdam nila ay wala silang dapat ikatakot basta't sumusuporta ang associations. May isa pang naiisip sila, kapag nakialam ang associations, pinapangarap nilang palayasin si Sam mula sa network at sakupin ang buong authority. Ngunit hindi nila alam, si Watt ay nanunood sa kanilang exchange mula sa isa sa monitoring screens, at puno ng killing intent. Ngunit hindi siya kumilos ng walang permiso at utos ni Sam. Kaya noong araw na iyon, paglabas ni Sam mula sa Divine Dimension upang kunin ang daily report, natanggap din niya ang balita tungkol sa exchange. Leave them alone for now. We will deal with them later. Iyon lamang ang sinabi ni Sam. Gabing iyon, hindi pumasok sa Divine Dimension si Sam, dahil dumating ang first installment ng materials. Ang mga materyales na ito ay napakahalaga para sa susunod niyang proyekto, paggawa ng puppet cores. Tama, ito ang gagamitin niya para sa lesser quality cores na susunod na batch ng produkto. Sinimulan niyang ayusin ang mga materyales at ipinadala rin ang unang batch ng produkto at pera. Naubos nito ang higit sa kalahati ng kanyang ipon. Ngunit ang halaga ng materyales ay hindi mapapantayan ng pera. Mas maraming gamit si Sam para sa mga materyales kaysa sa mga spiritual stones na nakatambak lamang. Pagkatapos ayusin ang materyales, hindi siya bumalik sa Divine Dimension. Kailangan niyang ayusin ang ilan sa kanyang mga plano. Alam niyang mahirap panatilihing tapat ang mga tao sa kanya gamit lang ang takot. Ngunit hindi niya matiis na ang mga tao ay naglakas loob na ibigay ang kanyang design sa iba at tila ipinagmamalaki ito sa recording. Hindi siya labis na nag-aalala sa mga blueprints, may sariling plano siya. Ngunit kailangan niyang ayusin ang problema sa mga tao. Maaaring gawin muli ang mga bagay, ngunit hindi madaling makahanap ng tapat na tao, at hindi madaling pagkatiwalaan ang ganitong klase ng tao. Sa puntong ito, hindi na niya iniisip ang buhay ng 4 na dating tower heads, patay na sila.
Ang pangunahing alalahanin niya ay kung paano makakabayad sa apat na associations at kung paano magtakda ng halimbawa para hindi na maulit sa hinaharap. Si Sam ay labis na nag-iisip. Ngunit ang association heads ay masaya. Laking tuwa nila na nakuha ang mga blueprints. Sa pagtitingin sa mga designs, iniisip lang nila na mahusay ang nagawa nila. Ganoon din sa Inscription Association. Sa Artisan Association, sumuko na sila sa reverse engineering ng ibang produkto at pinili na lamang itaguyod ang sarili nilang produkto. Para sa Formation Head at Inscription Head, talagang humanga sila sa designs ni Sam, at inamin nilang hindi nila kaya gumawa ng ganitong creative na disenyo dahil sa kanilang orthodox thinking. Nagsimula silang maghanda para sa negosyo, ang unang hakbang ay turuan ang kanilang mga tauhan na mahusay na mailatag ang formations. Sobrang kampante sila sa sarili na hindi mapigilan ang ngiti kahit nagpapahinga. Habang nasisiyahan ang major association sa nakuha nila kay Sam, may minor association na sobrang respetado at pabor kay Sam, ang Spacegate Association. Ang mga higher-ups ng Spacegate Association ay nasa meeting at napaka-intense at heated ng diskusyon. Kalahati lang ng tao ang natira, at nakakagulat, nang dalhin ni Zeke ang scroll na may partial description ng techniques at blueprints, walang tutol sa deal. Sa ganitong sitwasyon, normal na may magtutol, dahil lalaban ito sa major powers at associations. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkamali ang mga complacent major powers, pinindot nila ang tamang button sa sobrang tagal at lakas, kaya unanimous ang desisyon nilang makipag-deal kay Sam. Ang intense discussion ay tungkol sa tatlong pagpipilian. Pinagdedebatehan kung ano ang dapat nilang kunin. Matapos ang mahaba at matinding diskusyon, nakarating sila sa conclusion, kukunin nila ang dalawang battle techniques at isang blueprint, palalakasan ang sarili nilang power, at ipapakita ang achievement sa major powers para makaalis sa kanilang presyon. Handa na sila ngayon na talakayin ang deal kay Sam. Kasama ni Zeke, nais ding pumunta mismo ng association head. Kabanata 376. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Sam ang kanyang bagong routine. Pumunta siya para muli sanayin si Arman, at sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangan pang utusan ang mga tao na manood, dahil may mga manggagawang hindi nakashift na pupunta na upang saksihan ang laban. Ito ang gusto ni Sam na mangyari, at naging matagumpay ito. Tinatanggap ni Arman ang hampas gamit ang kanyang mga nakatikom na kamao at panga. May mga pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hinala ni Sam na nais lamang ni Arman na tiisin ito hanggang sa magkaroon siya ng breakthrough. Ngunit iyon ay hindi ang gusto ni Sam, kaya gumawa siya ng ibang hakbang. Naglagay siya ng maliit na surveillance system sa arena upang makita at marinig ni Arman ang mga pangyayari, at ang mga screen ay sumusunod sa galaw ng mga manggagawang nanunood ng palabas sa araw na iyon. Sa ganitong malaking fiasco sa maagang umaga, kakaiba kung hindi ito pag-uusapan ng mga tao sa buong araw. Si Arman, na nagsusumikap na buuin ang kanyang determinasyon at loob, ay muling nabuwag. Ngunit hindi ito kasing sama ng epekto para kay Sam. Kaya ginawa niya ang isang hakbang at napansin na ang weapon spirit sa kamay ni Arman ang dahilan para dito. Ito ay sinusubukang hikayatin si Arman at panatilihing buo ang kanyang isipan. Nagsimulang mag-isip si Sam kung paano niya haharapin at gagawin sa weapon spirit na iyon. Habang nag-iisip at malapit nang bumalik sa Divine Dimension, nakatanggap siya ng balita na bumalik na ang mga opisyal mula sa Spacegate Association. Nagulat siya na nakabalik sila ng maaga, kahit sinabi ni Zeke na babalik siya sa 3 araw. Hindi niya inasahan na talagang babalik sila sa 3 araw, ito ay malaking desisyon, at inaasahan niya na magkakaroon ng pag-aalinlangan dahil lalaban ito sa mga alituntunin ng 6 na major powers. Medyo pabaya ang desisyon nila, ngunit nagbigay ito kay Sam ng kaalaman kung gaano kastriktong pinipigilan ng major powers ang mga ito. Parang napilit silang ilagay sa sulok. Pumunta si Sam sa meeting room, may nakaupo na matandang lalaki sa tabi ni Zeke. Pagdating ni Sam, parehong tumayo ang dalawa. Medyo nagulat si Sam. Inaasahan niya ang ilang senior na darating, ngunit inakala niyang darating lamang sila para mag-pressure, makipagnegosasyon, o subukang supresahin si Sam. Bumati si Sam sa dalawa at umupo sa harap nila. Sam, hindi ko alam kung saan mo nakuha ang mga techniques at blueprints na ito. Ayaw ko ring malaman. Ngunit gusto kong malaman kung bakit mo ginagawa ito. Alam mo namang lalaban ka sa major power sa ginagawa mo. May maitatag ka ng lungsod dito, mayaman, matatag, at may malaking potensyal. Bakit ay risk mo lahat sa pagtulong sa amin? Direkta ang tanong ng matandang lalaki. Ngumiti si Sam at nagtanong. Maari ko bang malaman ang pangalan ninyo? Ako si Stephen. Ginoong Stephen, bakit inakala ninyong tinutulungan ko kayo? Tinutulungan ko ang sarili ko. Sa totoo lang, wala kayong higit sa space gates at intercontinental communication devices,
at sa ngayon, nawalan pa ng bakang mula sa 6 na major powers. Sigurado ako na aabutin ng ilang buwan, kung hindi taon, bago makuha ng association ang tiwala ng major powers. Direktang sinasabi, nasa pinakamahina kayong estado, nangangailangan ng seguridad at katatagan. Nakita ko ang pagkakataon, kailangan ko ng space dates, at kailangan ninyo ng mga arts na ito. Iyon lang. Hindi itinago ni Sam ang kanyang iniisip, dahil alam niya kung ano ang gagawin ng mga complacent major powers. Hindi nila alam ang pinsalang ginagawa nila sa mga space element users. Sa katunayan, bihira ang mga ito at may maraming likas na advantage. Kung kailangan niyang supresahin sila, gagamit siya ng kontrata, brainwashing, slave contracts, o anumang paraan, ngunit hindi niya hihinto sa pag-nurture sa kanila. Gagawin niyang loyal soldiers ang mga ito. Ngunit, ang major powers ay sapat na tanga para itulak sila sa sulok. Tumingin si Stephen kay Sam at napaisip ng malalim. Hindi niya inasahan na direkta si Sam. Ngunit natuwa siya. Kung ginamit ni Sam ang palusot na, tinutulungan ko kayo dahil dito at doon, at may hypocrisy, matutukso siya. Huminga siya ng malalim at nagsalita. May paraan ba para makuha ang lahat ng techniques na iyon? Sa ngayon, wala. Ano ang kailangan? Sa ngayon, hindi. Hindi ko kayang ibigay sa inyo, kahit ano pa ang presyo. Bakit? 20 taong gulang pa lamang akong Grand Realm Cultivator. Baka narinig ninyo kung paano ko pinatay si Old One. Ngunit may nakalimutan kayong bagay, hindi ko kayang hawakan ang sobrang pressure sa kasalukuyang estado ko. Tulad ng sinabi ninyo, hindi ko pwedeng i-risk ang mayroon ako. Kung ibebenta ko ng sobra sa inyo, mahihirapan akong takpan ito. Kung matutunto ng major power sa akin, mahihirapan akong panatilihing ligtas ang lahat. Hindi sumagot si Stephen, hindi niya alam ang sasabihin. Sa madaling salita, walang tiwala sa pagitan ng dalawang partido. Walang sapat na dahilan si Sam para pagkatiwalaan ang Space Date Association sa pagbebenta, at hindi nakakita si Stephen ng mali dito. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Stephen. Okay, kukunin namin ang unang 2 techniques at ang pangatlong blueprint. Ibibigay namin sa inyo ang lahat ng space date sa 1/4 ng presyo. May bago kaming space date network, hindi ito angkop sa ibang major powers, dahil kulang ang mga lugar para mag-move. Kung gusto ninyong subukan, ipapaliwanag namin. Kinuha ni Zeke ang cue, kinuha ang ilang scrolls at ipinaliwanag kay Sam ang space date network. Nagulat si Sam sa komplikadong network na ito. Ang network mismo ay komplikado gawin, ngunit nakabase sa madaling konsepto. Kung nais ni Sam na magkaroon ng network sa 6 na lugar, bawat lugar ay magkakaroon ng isang space date at maaari niyang gamitin ito upang bisitahin ang 5 iba pang space dates. Mas efficient ito, hindi kailangan ng 6 na space dates para bisitahin ang 6 na imperyo. Isang gate lang ay sapat. Bukod dito, mas madaling itago ang isang space date kaysa sa maraming gates. Ngunit may disadvantages. Medyo mahal ito. Hindi ito angkop sa ilang lugar lang. Ang major power na may 4 o 5 imperyo lang ay hindi gagastos ng ganoon, at hindi nila kailangan ng koneksyon sa lahat ng imperyo. Pwede silang gumamit ng normal space gate. Ngunit gusto ni Sam na makonekta ang lahat ng imperyo. May humigit kumulang 30 imperyo sa planet na ito sa ilalim ng major powers. Para dito, magiging mas kapaki-pakinabang at medyo mas economical ang network na ito. Pwede niyang gamitin ang koneksyon para sa transport ng materyales sa pagitan ng mga imperyo at pagbenta ng mga ito. Pwede rin niyang transportahin ang tao at gumawa ng negosyo. Kung kailangan, pwede siyang gumawa ng refugee escape platform kung saan makakatakas ang mga tao mula sa mga authorities patungo sa ibang imperyo. Malaki ang kikitain niya at mababawi ang gastos sa space dates. Kaya ang talakayan ngayon ay kung paano gustong gamitin ni Sam ang network at kung paano sila magpapatuloy. Samantala, ang major powers ay nasa ibang meeting. Ang nagpatawag ng meeting ay ang 3 major professional associations. Ang Formation Association Head ang namuno at tumayo. Ngayon, narito tayo upang talakayin ang isang napakahalagang bagay. Maaaring maibalik nito ang ekonomiya at daloy ng pera at materyales sa mga bumagsak na imperyo. Ano ang planong iyon? Tanong ng isa sa 6. Ang part. Lahat ay nagpakita ng disdainful na ekspresyon. Alam nila kung saan nanggaling ang ideya, at gusto rin nilang kopyahin, ngunit hindi sila shameless na manguna o mag-meeting tungkol dito. Nilinaw ng Formation Head. Alam ko ang iniisip ninyo, ngunit may sasabihin ako. Nakakuha kami ng core formation blueprints para sa park, pati na rin ang blueprints ng inscriptions at formation sa loob ng park. Mayroon din kaming architectural blueprint ng buong park at pwede na kaming magtayo ng eksaktong kopya o mas pinabuting bersyon ng park na nasa Western Continent. Kabanata 377.
Tumingin sa kanya ng kakaiba ang mga pinuno ng major powers. May mga iniisip silang kopyahin ang part ni Sam at pati ang lungsod, ngunit hindi nila naisip na nakawin ang blueprints. May konting dignidad pa rin sila. Bakit sila bababa sa antas na nakawin pa mula sa isang Grand Realm Cultivator? Nagustuhan nila ang plano ni Sam, kaya tinanong nila ang kanilang in-house Formation Master at Inscription Masters para kopyahin o lumikha ng mas pinabuting bersyon ng design. Pwede rin nilang gamitin iyon bilang base para gumawa ng bagong design, ngunit wala pa ring resulta. Kalimutan ng ganap na finished design, imposible itong matapos sa ilang araw lamang. Ngunit wala ring malikhaing ideya. Bawat planong ginawa nila ay kulang kumpara sa plano ni Sam. Ngunit hindi pa rin sila sumuko. Sinusubukan nila. Hindi patas na itigil lamang ito matapos ang ilang araw. Ngunit nang marinig nila ang Formation Association Head, may kaunting tukso ang naramdaman nila. Oo, may disdain sila, ngunit hindi ibig sabihin na hindi sila interesado sa designs. Medyo nagmamadali rin sila na ayusin ang sitwasyon sa mga imperyo. Kaya nanatili silang nakatingin. Maliban sa isa, Sai. Paano mo nakuha ang mga ito? Tanong ni Sai, may nakakulay na noo. Binili ko, sagot ng Formation Association Head. Ibinente ni Sam sa iyo iyon. Hindi. Ngunit may isa na may-ari rin ng designs na ito, tulad ng pagmamay-ari ni Sam sa kanila. Posible ba iyon? Sai, hindi ko alam kung ano ang mali sa iyo, pero sobrang sumusuporta ka kay Sam kaysa sa dapat ng isang faction head sa taong Samire sa faction ninyo. Old 3, hindi mo kailangang galitin ako. May gusto kang malaman. Ang alitan ay hindi sa pagitan ko at ni Sam, ni sa faction at Sam. Ito ay sa pagitan ni Shroven at Sam. Naging collateral damage lamang ang faction. Ginamit ni Shroven ang faction para labanan si Sam. Si Sam mismo ang humarap sa faction. Tungkol sa iyong designs, alam mo kung bakit lahat ng major powers at mga pinuno nila ay parang higanti, iniisip si Sam na maliit na tao kahit ano pa ang ipinakita niya. Ngunit may isang bagay na hindi mo nauunawaan, tulad ng higanti, masyado kaming malaki, mabagal, at clumsy. Sa madaling sabi, si Sam, na isang tao, ay ang pinakamapanganib na maaaring targetin ng higanti. Sa harap niya, ang aming lakas, manpower, at teritoryo, na nagpapalakas sa amin bilang higanti, ay parang katawan lamang na madaling matamaan at pagsilbihan siya. Ako'y aalis na. Umalis si Sai nang walang pag-aalinlangan. Ang natitirang mga pinuno ay iniisip ang sinabi ni Sai, ngunit nanag ang kanilang kasakiman at nagsimulang talakayin ang kanilang plano. Ipinaliwanag ni Old 3, ang Formation Association Head, ang plano. Makikipagtulungan tayo para itatag ang part project. Ang tatlong associations ay magkakaroon ng tig 20% ng buong proyekto, ang major powers na namumuno sa mga imperyo ay magkakaroon ng natitirang 40%. Kami ang mamamahala sa konstruksyon at pamamahala, ngunit kailangan ng maraming manpower, lupa, seguridad, at marami pang ibang bagay. Kayo ang mamamahala doon. Hindi madali na gawin ito ng magkakahiwalay. Mayroon kaming lahat ng produkto at pwede kaming magtayo ng kahit ano, ngunit problema ang seguridad at kriminalidad. Malaking target ang proyekto. Kayo ang pwede mag-manage ng seguridad, ngunit hindi maibibigay ang produkto at iba pang pangangailangan. Kung gagawa tayo ng kasunduan, parehong magtatagumpay tayo. Matapos iyon, nagkaroon ng sunod-sunod na talakayan kung paano ipagpapatuloy at isakatuparan ang proyekto. Pagkatapos ng talakayan, bumalik sila sa kani-kanilang powers, ngunit sa puntong ito, lahat ng 6 na major powers ay nakatanggap ng balita mula sa Space Gate Association. Ito ay request para inspeksyonin ang Space Gate sa mga imperyo. Nagulat ang mga pinuno ng major power sa biglang request. Nang tanungin nila ang dahilan, sinabi ng Space Gate Association na maaaring may natirang modification sa space gates ng mga imperyo mula sa mga kasamahan ni Old One. Kaya nais nilang suriin kung may problema. Kasabay nito, isinumite rin nila ang blueprint na nakuha mula kay Sam. Ang blueprint ay tungkol sa one-way space gates. Karaniwan, kakaunti ang paraan para makabalik sa paggamit ng one-way space gate. Isa sa mga method ay yung ginamit ni Sanjay sa pagdukot kay Watt. Ang method na iyon ay nangangailangan ng scrolls na may lesser version ng space gate formation at nakakonekta sa one-way space gate. Kailangan ito ng maraming resources. Sa blueprint ni Sam, hindi lang nabawasan ang gastos, kundi tumaas rin ang spiritual energy limit at ang dami ng taong pwedeng tawagin pabalik sa paraang ito. Nang makita ng major powers ito, labis ang tuwa. Para bang natapos na ang malas na dulot ni Old One, tapos na ang digmaan, at muling nakakaranas ng magagandang araw. Nakuha nila ang blueprints ng part ni Sam at nagtatayo ng sarili nilang bersyon.
Unti-unti nilang inaayos ang imperyo sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga disciples para pansamantalang mga siwa. Nakikitungo rin sila sa mga stray nobles, ex-military officials, at lahat ng iba pang bagay gamit ang bagong cards sa kanilang kamay. Labis ang kanilang saya. Hindi na nila inalintana kung ano ang plano ng Space Date Association sa pangalan ng inspection. Pinayagan na lamang nila ito. Ginamit ng Space Date Association ito para magtayo ng space dates para kay Sam. Ito ay plano mula sa simula. Sa kasunduan nila kay Sam, kailangan nilang humanap ng secure na lugar sa imperyo para itayo ang space gate. Kaya gumawa sila ng madaling paraan sa ngayon, bumili ng bahay sa Imperial Capital at dito itayo ang space gate. Kapag naitayo, may sariling paraan ang association para pumasok. Siyempre, pwede itong pigilan ng owner ng formation, ngunit hindi ito inihayag ng Space Date Association sa major powers. Iniwan nila ito bilang huling option para makatakas kung sakaling gustuhin ng major powers na lipulin sila. Balik sa lungsod ni Sam. Nasa tower si Sam, naglilibot sa library. Magulo ang isip niya at hindi niya gustong mag-design o mag-produce. Ayaw niyang sirain ang isa sa kanyang pinakamahalagang proyekto kung hindi maayos ang kanyang mood. Hindi siya kontento sa sarili dahil sa mga problemang paparating. Kung wala si Sam para gabayan at blueprint lang ang hawak nila, aabutin ng buwan bago matapos ang konstruksyon. Mas gugugulin nila kaysa sa ginawa ni Sam sa unang part. May oras si Sam para pigilan sila, ngunit para sa kanya, dapat nilang malaman ang magiging kahihinatnan kung susubukan nilang magnakaw. Ang pangunahing problema niya, loyalty. Sa susunod na operasyon, kailangan niya ng malalakas na tao na lubos na tapat sa kanya. Tinalikuran niya ang ideya na makipagtulungan sa mga towerheads sa imperyo. Tapos na siya doon. Ang mga towerheads dito ay puro mga gaaman na ibebenta ang pinaghirapang gawa ni Sam. Naiintindihan niya ngayon ang iniisip ni Old One nang gamitin niya ang kanyang pills para lumikha ng forced loyalty. Gusto rin niyang gawin iyon. Bagamat pinigil ang isip na iyon, hindi niya ito tinakwil. Kung kinakailangan, tiyak niyang gagawin iyon. Sa puntong ito, kasalukuyan niyang hinahanap ang detalye tungkol sa gamot na ginamit ni Old One. Wala siyang kompletong detalye, tulad ng major powers, ngunit may kaunting clue. Sigurado siya na kahit anumang nakuha nila mula sa scrap ng gamit ni Old One sa kampo, dahil sinuri ni Sam ang spatial ring ni Old One nang mamatay ito, mayroong maraming pills sa loob ng spatial ring. Nagsimula siyang magsagawa ng eksperimento sa mga pills upang matukoy ang sangkap at mapinpoint ang detalye mula sa dami ng impormasyon na hawak niya sa library ng Divine Dimension. Pagkatapos ng maraming research, nakakuha siya ng impormasyon na halos tugma sa kanyang kailangan, at may higit pang detalye na eksakto sa hinahanap niya. Kabanata 378. Sinuri ni Sam ang lahat ng impormasyon na nakuha niya. Ito ay tungkol sa isang Pildores, kabilang ang recipe nito, pati na rin ang kasaysayan ng paggawa at imbensyon ng Pildores. Ang pangalan ng Pildores ay Pill of Servitude o Pildores ng paglilingkod. Ito ay isang Pildores na lumilikha ng kontrata sa pagitan ng master at servant sa dalawang tao. Tungkol sa tagal ng kontrata, nakadepende ito sa paggawa ng Pildores. Ito ay naitatakda sa pamamagitan ng pagbabago ng dami ng ilang partikular na sangkap. Ngunit hindi iyon ang pinakakagulat sa kanya. Bago imbentuhin ang Pildores na ito, maraming uri ng ibang Pildores ang ginawa sa pagtatangka upang malikha ito, at isa sa mga iyon ay ang Undead Plague. Ito ay isa sa mga unang pagtatangka sa paggawa ng Servitude Pill. Ayon sa kasaysayan, maraming eksperimento ang gumawa gamit ang mga sangkap na may kaugnayan sa kaluluwa at madilim na elemento, pati na ang dugo ng mga hayop. Nakatuon siya lalo na sa mga hayop na may kakayahan sa necromancy. Bagamat hindi sila ganap na necromancer, ang ilan sa kanila ay may kakayahang lumikha ng undead kapag namatay o sa ilang espesyal na pagkakataon. Marahil iniisip ng gumawa na gamitin ang walang kapantay na katapatan ng undead sa kanilang master at ang paglilingkod ng kaluluwa upang makamit ang layunin. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Napansin niya ang layunin ng katapatan, ngunit ang mga tao na nailapat sa pill ay wala ng common sense, ang kanilang utak ay halos wala ng gamit, nawawala rin ang kakayahan sa espiritual na enerhiya, at tanging lakas ng katawan lamang ang lumalakas bago maging undead. Pagkatapos ng ilang pagbabago, ginawa niya ang pangalawang Pildores sa ilalim ng kategoryang Undead Plague, na nagpapahintulot sa kanila na mag-absorb ng enerhiya mula sa isa't isa. Ngumiti si Sam matapos suriin ang lahat ng impormasyon. Maraming recipe para sa Servitude Pill na kasing mapanganib ng Undead Plague at may ilan pang mas mapanganib pa rito. Kung sasabihin niya, ang Servitude Pill ang pinakamahinang Pildores sa lahat. Wala itong epekto maliban sa paglilingkod. Walang epekto sa utak, lakas, o karakter ng tatanggap nito.
Namangha si Sam sa kung ano ang nagawa ng gumawa. Nalikha niya ang mas mapanganib, mas versatile, at mas lethal na gamot, ngunit hindi siya tumigil sa layuning makagawa ng simpleng servitude pill, pansamantala pa lamang. Ang katatagan na iyon ay bihira. Kadalasan, ang tao ay nagiging kampante kapag nakalikha ng mas epektibong bersyon sa pamamagitan ng swerte, at iniisip nilang iyon ay kakayahan nila. Ngunit ginawa ng gumawa ang hindi kayang gawin ng karamihan, tinuring niya ang lahat ng ibang resulta bilang kabiguan. Kahit na may mas maraming variation at gamit ang nabuong produkto, kung hindi ito tumutugma sa layunin, ito ay itinuturing na failure. Pagkatapos suriin ang maraming recipe, namangha si Sam nang makita na ang mga pildores ay ginawa mula sa karaniwang herbs. Kung isa sa alang-alang ang ranggo at grado ng mga ito, itinuturing na rare, rank 6 at may ilan pa na rank 7. Ngunit kung ikukumpara sa ibang herbs ng parehong rank, ito ay medyo karaniwan. Isa pang bagay, ang pangunahing sangkap ng mga pildores ay dugo ng hayop, at mula sa dami nito, kung hindi niya alam, iisipin niya na ito ay potion recipe. Isang ordinaryong pill master ay iisipin na imposible gumawa ng solid pill, ngunit ang sikreto ay kailangan nilang i-condense ang dugo sa solid form para mabuo ang pill. Ang effort na inilaan ng gumawa sa pildores ay hindi maipapahayag sa salitang, excellent. Ito ay simbolo ng dedikasyon ng isang tao na ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa sining ng paggawa. Sinimulan ni Sam ang pag-aaral sa impormasyon tungkol sa pills. Nang nakatagpo siya ng followers at nagsaliksik, hindi niya pinuntahan ang library dahil masyadong marami ang impormasyon. Kumpiyansa siyang makikilala ang katulad at makakahanap ng impormasyon. Ngunit sa puntong iyon, mahalaga ang agarang aksyon laban sa followers at Old One upang iligtas ang lungsod. Wala siyang sapat na oras na dumaan sa lahat ng impormasyon, at ngayon ay natuwa siya na hindi niya pinuntahan ang library. Dahil ang mga solusyon sa Undead Plague ay hindi gagana sa mundong ito. Kahit na karaniwan ang beast blood at herbs na ginamit, napakamahal ng kailangan para sa solusyon, sobrang extravagant, kaya nagsimulang pawisan si Sam. Ang mga ingredients ay mahirap makuha kahit sa ilang upper realms. Wala siyang paraan na gumawa ng solusyon gamit ang resources ng imperyo. Posible pa niyang iniwan ang ideya ng cure kung nag-focus siya rito. Matapos suriin ang lahat, nagdadalawang isip si Sam. Gusto niyang gumawa ng servitude pill. Masosolusyonan nito ang lahat ng problema niya at magagamit pa niya ito sa matagal na panahon. Ngunit ang pinilit na loyalty ay hindi interesado sa kanya. Mas gusto niya ang tao na manatiling tapat dahil sa takot o respeto, gamit lamang ng kanyang kakayahan. Pilitin ng tao sa pamamagitan ng gamot ay para sa kanya ay mababang antas. Ngunit ang sitwasyon ay nagpipilit sa kanya na gumawa ng desisyon. Lubos siyang naguguluhan. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, natagpuan ni Sam ang solusyon para sa isa sa kanyang problema, likhain ang sariling puwersa. May ideya siya nito noon pa man, ngunit hindi niya natagpuan ang tamang oras. Kung hindi lang dahil sa sobrang inis sa mga tao sa paligid, hindi niya ito itinuturing na kailangan. Ang orihinal niyang plano ay pagtuunan ang lungsod, siguraduhin na maayos ang operasyon at lumikha ng pinakamabisang kapaligiran. Ngunit ang mga dating tower heads at major powers ay nagiging abala at problema. Ngunit ang paglikha ng puwersa ay isang malaking bagay at aabutin ng maraming oras. Kailangan niyang piliin ang target ng mga tao. Hindi pwede mag-random recruit. May kanya siyang plano sa recruitment, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, wala siyang paraan para gawin ang pinaka-epektibo ayon sa gusto niya. Kailangan niyang kumuha ng mga malalakas na tao, at ilan sa kanila ay napakalakas. Hindi biro ang major powers. Matapos mag-isip ng mabuti, nakagawa si Sam ng desisyon. Hindi siya lubos na masaya, ngunit kailangan niyang gawin ito. Dapat kumilos ayon sa sitwasyon at gawin ang kinakailangan. Kaya lumabas siya ng tower at nakipagkita kay Philip. Binigyan niya siya ng listahan ng herbs at pinakiusapan na kunin ang mga ito. Ngayon, may ideya na siya kung ang mga herbs ay available sa imperyo o hindi. Binigyan niya si Philip ng listahan ng lahat ng pwedeng makuha. Para sa mga herbs na wala sa imperyo, may iba siyang paraan. Ilan sa herbs ay available lamang sa herb garden ng major powers, at kasabay nito, bahagi rin ito ng installment na dapat ipadala ng major powers. Ngunit may ilang special herbs na hindi niya makuha sa alinmang lugar. Kaya gumawa siya ng ibang paraan. Nakipag-ugnayan siya kay Zeke, na nasa lungsod. Siya ay itinalaga bilang supervisor ng proyekto ng Space Gate Network at mamamahala sa unang konstruksyon ng Space Gate sa lungsod ni Sam. Nakipagkita siya at sinabi, gusto kong tulungan ako ng Space Gate Association sa isang bagay. Ano iyon? Tanong ni Zeke, labis na nagulat at natuwa. Ang gusto ng buong association ay pabor at tiwala ni Sam, kaya tiyak na tutulong sila.
Kailangan ko ng ilang herbs, at hindi ko ito makita sa Western Continent, ngunit sigurado akong makukuha ito sa ibang imperyo. Kaya gusto kong bilhin ninyo para sa akin. Babayaran ko ng doble ang presyo. Pwede ninyong panatilihin ang isang bahagi bilang service charge. Hindi na kailangan. Normal na bayaran lang. Hindi ito malaking problema. Lahat ng tao sa Space Date Association ay kumikilos sa iba't ibang imperyo. Mabibili natin ito sa daan. Hindi kailangan ng dagdag na bayad. Kabanata 379. Matapos ayusin ang problema tungkol sa supply ng herbs, bumalik si Sam kay Philip. Mag-post ng recruitment order. Nagre-recruit tayo ng tao sa lahat ng cultivation levels, pero mas pinapaboran ang mga nasa nascent stage. Kumuha tayo ng bagong empleyado. Banggitin sa post na anumang kakayahan o expertise ay appreciated. Pwedeng simpleng pagluluto, carpentry, hanggang sa assassination at arson skills. Bukod dyan, tawagin ng architecture artisan na namamahala sa konstruksyon ng lungsod. Huwag ipaalam ito sa dating tower head. Sabihin sa kanya na mag-isa siyang pumunta at huwag magsabi sa iba. Kung maglalaro siya ng kalokohan, ayusin mo lang iyon. Sabihin kay Watt na makipagkita sa akin. Pagkatapos ay bumalik si Sam sa kanyang silid. Makaraan ng ilang minuto, dumating si Watt at nagsimula na si Sam sa kanyang pagsasalita. I recruit ang lahat ng ulila sa imperyo. Gusto ko silang lahat sa lungsod sa loob ng ilang araw. Ayusin ang pansamantalang tirahan sa mga inns. Pwede silang mag-adjust at ilagay ang maraming tao sa iisang kwarto. Kung marami silang sobra, ayusin ang tirahan sa ilang arenas natin. Ang maximum na edad para sa recruitment ay 15 taon o mas mababa, at ang cultivation limit ay initiation stage. Para sa minimum, kahit na sanggol, pwede silang i-recruit. Bukod dyan, magpadala ng ilang earth at wood element users para gumawa ng leveled place sa malapit na kagubatan. Sa loob ng isang linggo, dapat ay handa na para sa konstruksyon. Tumango si Watt at nagsimula sa gawain. Hindi na niya kailangang gumawa ng malakihang aksyon, dahil sa dami ng branch ng network, isang tawag lang ay sapat na, ngunit pinili niyang siya mismo ang mga siwa. Naiintindihan niya kung bakit gusto ni Sam na dalhin ang mga ulila sa lungsod. Isang magandang oportunidad ito para sa kanila na nakakaranas ng hirap sa slums. Ayaw niyang may maiwan sa pagkakataong ito. Kahit na naramdaman niya ang sarcasmo ni Sam, naramdaman niya na kailangan niya itong ayusin ng maayos. Una, nakipag-ugnayan siya sa mga earth at wood element users at siniguro na may sapat na lugar sa kagubatan ayon sa requirement ni Sam. Pagkatapos, sumakay siya sa Silverwind at lumipad palabas ng lungsod upang isakatuparan ang iba pang gawain. Bago iyon, nakipag-ugnayan siya kay Jack, na isa sa 3 na walang dagdag na gawain, para tumanggap ng mga ulila sa pamamagitan ng tren. Nagsimula na ang bagong misyon. Makaraan ng isang oras, nasa meeting room si Sam kasama ang architecture artisan na namamahala sa konstruksyon ng lungsod. Matagal na silang hindi nagkita, ngunit hindi nagsalita si Sam. Tiningnan niya lang ang artisan na parang sinusuri ang kaluluwa nito. Halata ang pagkakainis ng artisan. Matapos ang mahabang katahimikan, nang ahas itong magsalita. Sir Sam, maaari ko bang malaman bakit ninyo ako tinawag dito? Nagtanong siya ng kinakabahan. Isa siyang pre-transcendent cultivator na may variant ng earth element. Malakas siya at ang kanyang kasanayan sa arkitektura ay kilala. Nakagawa siya ng malaking lungsod. Ikaw ay isang rank 6 artisan. Ano ang kahulugan ng titulong iyon para sa iyo? Tanong ni Sam matapos ang mahabang katahimikan. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, eksakto kung ano ang tinanong ko. Ano ang kahulugan ng titulong iyon para sa iyo? Nag-isip sandali at sumagot. Ito ay isang evaluation ng aking kasanayan. Kung wala iyon, wala kang makikilala kahit gaano ka kagaling. May alok ako sa iyo, at ibinibigay ko ito sa iyo dahil kinikilala ko ang iyong kakayahan at kasanayan, hindi dahil sa iyong ranggo. Gusto mo ba itong tanggapin? Pakisabi po, mag-resign sa Artisan Association. Pardon. Narinig mo. Mag-resign sa Artisan Tower at sumali sa network ng buong puso. Bibigyan kita ng pagkakataong tuklasin ang bagong mundo ng arkitektura, higit pa sa anumang kayang ibigay ng Artisan Association, kahit ilang libong taon ang kanilang research. Buksan ko ang pintuan para sa bagong mundo. Ikaw rin ay artisan, bakit mo ako hinihiling na iwan ang titulo ko? Ibinaba ni Sam ang kanyang badges at sinabi, tulad ng sabi mo, ito ay mga evaluation na sinusunod ng lipunan. Isa akong mahina noon nang galugarin ko ang Orion at umakyat sa ranggo. Ang mga badge na ito ay hadlang sa aking kalaban at susi para buksan ang mga bagong pintuan. Ngunit sa aking kasalukuyang posisyon, wala itong halaga, basura lang. Bakit mo ako hinihiling na gawin ito? Dahil, ang professional associations ay aking kaaway.
Wala man ngayong digmaan, hindi iyon mananatiling ganito sa hinaharap. At apat na dating tower heads ang nagtraidor at ibinenta ang lahat ng aking disenyo sa associations. Hindi ko alam kung ano ang kapalit, ngunit dapat mong malaman kung ano ang makukuha nila mula sa akin. Nilunok ng artisan ang kanyang laway. Alam niya kung gaano kaarahas si Sam. Sa kanyang pananaw, si Sam ay isang baliw. Sino ba ang magtatayo ng ganitong lungsod at pangalanan pa ito sa sarili? Ngunit ginawa ni Sam iyon. Bagamat naramdaman niya iyon, natuwa siya na nabigyan siya ng pagkakataong makagawa ng ganitong lungsod at natutunan niya ang maraming bagay mula sa blueprints at design. Maraming pag-unlad ang nangyari sa kanya. Naiintindihan niya ang dahilan ng tower heads, na marahil iniisip nilang sa suporta ng association, makokontrol nila ang buong network. Ngunit may ibang plano si Sam. Iniisip niya, kung kaya ng association na talunin si Sam ng ganoon kadali, bakit kailangan pang kontakin ang tower heads? Diretso na sana nilang kinuha ang designs gamit ang puwersa. Mula sa insidente ni Old One, may ideya siya sa lakas ni Sam. Maaaring hindi siya may pinakamalakas na resources, ngunit alam niya, kung mamamatay si Sam, dadalhin niya ang ilan sa mga pinakamalakas na tao sa mundo. Ito ay kahangalan na gawing kaaway si Sam. Habang nakatingin sa kanya, hindi pinilit ni Sam ang artisan at sinabi, "Hindi kita pipilitin, pero pinapahalagahan ko ang mga talentado at bihasang tao. Bibigyan ko sila ng pagkakataon, ngunit magkakaroon ng paglilinis sa lungsod. Kaya piliin mo ang iyong desisyon. Kahit ayaw mong mag-resign, dapat alam mo kung kanino dapat manatiling distansya at maaaring kailangan mong iwan ang lungsod. May 1 linggo ka para magdesisyon. At dapat alam mo ring panatilihing lihim ang bagay na ito." Sa natitirang bahagi ng araw, maraming meeting si Sam kasama ang iba pang tao. May nakatutok siyang ilang tao, at ang iba ay pwedeng tanggalin pati ang partnership sa associations. Dahil maaari na niyang i-recruit ang mga tao para sa sarili niya, hindi na niya kailangan ng tulong ng associations. Sa ngayon, lahat ng factory workers at iba pang staff ay nasa ilalim ng network, wala silang kinalaman sa apat na tower. Madali niyang mapanatili ang network ng walang hirap. Ang apat na tower ay lampas na sa kanilang gamit, ngunit hindi niya sila pinaalis, dahil nagkasundo sila sa partnership bilang paggalang sa salita ni Sam. Ngunit ngayon, sila ang unang gumawa ng hakbang na sinira ang tulay, kaya dadagdagan lang niya ang apoy sa nasirang tulay. Ipakikita niya sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng pagtataksil. Samantala, kailangan ni Sam na kumbansihin ang isa pang tao na sumali sa kanya. Pumunta siya sa silid ni Sir Ona. Hindi siya lumabas mula ng huling pag-uusap nila. Nakatago siya sa silid. Hindi niya ito ginulo, at wala rin sinuman sa gusali. Matapos ang mahabang panahon, kumatok si Sam sa pinto. "Sino iyon?" Malamig ang boses. "Sam." May sandaling katahimikan bago sumagot, "Pumasok." Pumasok si Sam at nakita siyang nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas. May formation simulator sa maliit na mesa sa harap niya. Tumayo si Sam at nagsalita. "Ano ang plano mo para sa hinaharap?" "Wala." Halos kaagad ang sagot. Naiintindihan ni Sam ang lungkot sa likod ng isang salitang iyon. Kabanata 380. Ang pinakamahirap na paraan ng pamumuhay para sa sinuman ay ang mabuhay ng walang layunin. Sa kasalukuyan, ganoon ang pamumuhay ni Sir Ona. Sa lahat ng mga taon, ang kanyang layunin ay, o mas tama, ang kanyang layunin ay ginawa upang maging isang kasangkapan para sa Usaine sect. Walang ibang mas mahalaga sa kanya kaysa mag-research at gumawa ng bagong formations, inscriptions, armas, at bitag. Ang bawat pananaliksik na kanyang ginawa ay pinili at inilapat upang magsilbi sa layunin ng sect. Ang tanging nakukuha niya mula rito ay ang kasiyahan sa paggawa ng bagong bagay, lumikha, at makuha ang papuri mula sa isang tao na kanyang pinagsikapang makilala. Ngunit ngayon, lahat ng kanyang layunin ay naglaho. Ang tiwala niya sa sect ay tuluyang nawala at hindi niya alam kung bakit siya nabubuhay. Sa ngayon, nabubuhay siya dahil patuloy siyang naghahanap ng dahilan para mabuhay. Makaraan ang ilang panahon, darating ang araw na malalaman niya na walang ganitong layunin, at ang kanyang isipan ay magtutuon sa mga paraan kung paano mamatay. Sa yugtong ito, mahalaga para sa isang tao na tuklasin ang sarili pati na rin ang alok ng buhay. Ayaw ni Sam na makita siyang mamatay. Kung nais niya, pwede niyang patayin si Sir Ona noong unang araw pa lamang nila nagkita. Nauunawaan niya ito sa maraming paraan, at iyon ang dahilan kung bakit interesado siya sa kanya. Tiningnan niya si Sir Ona at sinabi, "Kailangan ko ng tulong mo." Nagulat si Sir Ona at lumingon sa kanya. Muling sinabi ni Sam, "Gusto kong magtrabaho ka para sa akin. Wala akong interes sa anumang pananaliksik sa ngayon. Hindi kita kailangan para mag-research. Gusto kong maging guro ka, hindi, mas tama, maging examiner ka." Examiner.
Oo. Sa hinaharap, magre-recruit ako ng ilang tao at kailangan kong suriin sila sa ilang larangan. Mag-isa ako dito at mahirap gawin lahat ng mag-isa, kaya kailangan ko ang tulong mo. Bukod dito, pwede kang maging examiner para sa ilan sa mga bagong recruit. Hindi mo kailangang masyadong gumalaw. Paminsan-minsan lang suriin sila ayon sa criteria na ibibigay ko. Pumasok si Sir Ona sa malalim na pag-iisip at sinabi. Pwede ko ba pag-isipan ito? Kailan kasi sigot? Isang araw o dalawa? Sige. Natapos ang pag-uusap nila at umalis si Sam. Alam niya ang kalagayan ni Sir Ona, at bagamat pwede na lang niyang pabayaan, sobra ang talento ni Sir Ona para hayaan lang mawala. Kung ano man ang presyo para makuha siya, ito ay maibalik siya sa tamang landas ng buhay. Hindi niya kailangang manipulahin o brainwash, may kumpiyansa si Sam na mapapayani niya siya ng patas. Kung hindi niya magawa, hindi siya bababa sa antas na pilitin si Sir Ona. Pababayaan niya lang siya. Ang talentong ayaw ay parang makina lang, wala siyang pangangailangan sa mga makina dahil kaya niyang gumawa ng sarili niya. Umalis si Sam agad. Marami siyang kailangang asikasuhin. Isa na rito ay ang regular na hampas kay Arman. Patuloy si Arman na tinatamaan, may pagbabago sa kanya na nagpapakita ng pagkabahala. Minsan ay winasak niya ang mga screen na nagpapakita ng mga kausap ng mga manggagawa. Ngunit pinarami lang ni Sam ang laki ng screen at naglagay ng proteksyon upang hindi na niya ito masira. Ngayon, may isa pang layunin si Sam sa paghampas kay Arman, ang espada. Ang espiritu sa espada ay tunay na abala sa kanya. Parang naging counselor ni Arman ang espada. Sa mga araw na ito, sinubukan niya kung bababa ba ang epekto nito, ngunit napakatatag ng espiritu ng espada na kahit si Arman ay nagkaroon ng breakthrough. Nawala ang pasensya ni Sam. Ang galit na naipon sa kanya ay nais niyang ilabas sa labanan. Ngunit walang kalaban sa kanyang level. Kung gusto niyang magpakawala ng galit, kailangang labanan ang nascent stage cultivator. Pinakamalubha, wala siyang sapat na oras. Ang pinakamahalaga ay harapin si Arman at ang kanyang blade. Hindi niya dapat istorbohin ang mga nakaplano ng operasyon para lang magpakawala ng galit. Pagpasok ni Sam sa arena, puno na ang gallery. Inaasahan ng mga tao na papatamaan niya si Arman, ngunit tiwala si Arman sa araw na iyon. Naka-breakthrough siya at nais labanan si Sam. Sa lahat ng panahon, naniniwala siyang ang tanging kahinaan niya ay ang kanyang sariling kakulangan. Tiwala siyang matatalo niya si Sam kung magkapantay sila. Ngunit nalaman niyang ilusyon lang iyon sa unang galaw ni Sam. Tulad ng ibang araw, hindi man lang inalam ni Sam ang kakayahan ni Arman. Walang pakialam sa kanya kung umunlad si Arman. Isang bagay ang sigurado si Sam, kapag nalampasan niya ang isang tao, mananatili siyang nangunguna habang buhay. Walang makakaresupa sa kanya. Ito ay tinitiyak niya. Kahit na lumampas ang iba sa kanyang cultivation, mamamatay pa rin sila sa kamay ni Sam kapag kinakailangan. Hindi dahil sa talento o genius, kundi dahil sa pride. Pinagmamalaki niya ang kanyang pagsisikap higit sa lahat. Kapag nalampasan niya ang iba, hindi siya babalik sa likod. Makaraan ng ilang minuto, pinatumba niya si Arman sa lupa, hinampas hanggang marinig ang pagbasag ng ilong at panga, nawala ang lahat ng ngipin, at sa huli, nawalan ito ng malay. Pinilit niyang kunin ang espada. Agad na nagpakita ang tensyon. Lahat ay nakakita na nag-struggle si Sam sandali. Binigyan niya ng senadorias ang mga tao na lisanin ang arena. Pagkatapos nilang umalis, tiningnan ni Sam ang espada at bulong. Espiritu ng armas, at talagang maingay. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo ngayon. Sa oras na iyon, may lightning elemental energy na sinusubukang pumasok sa kanyang braso habang sinusubukang palayain ng espiritu ang sarili. Pinakawalan ni Sam ang blade, lumutang ito sa harap niya gamit ang tulong ng kuryenteng lightning. Maliit na tao, paano mo nagawang maliitin ako? Tumaas ang kilay ni Sam. Hindi ko balak tanggalin ang mga seal hanggang umunlad si Arman, ngunit abala ka na, kaya huwag mo akong sisihin. Tumindi ang aura ng blade. Parang naipon ang enerhiya sa espada at tuluyang nailabas. Tiningnan ni Sam ang nagagalit na blade spirit. Kinuha niya ang shadow sword at sinabi. Sa tingin ko kaya mong ayusin ito. Ang blade na ito ay hindi sumusunod sa batas ng weapon spirits. Lumutang ang shadow sword at sumagot. May kontrata ito sa lalaking iyon. Bakit mo ito bibigyan ng pagkakataong lumaban? Huwag kang magpanggap. Lumiko ang espada at tumingin sa lightning blade. Hindi ko alam kung sino ang gumawa sa iyo, pero hindi masama ang craftsmanship. Huwag mo lang isipin na pwede kang magpakitang gilas dito. Isang mortal na armas ang sumusubok takutin ako. Paano mo nagawang? Sagot ng lightning blade. Labis na naintriga si Sam sa pag-uusap ng dalawang armas. Lumayo siya ng kaunti dahil tumaas ang aura ng shadow sword. Binigyan na kita ng paraan para makatakas, ngunit nawala na ang pagkakataon mo.
Lumabas ang isang sword ray mula sa Shadow Sword na puno ng Dark Elemental Energy. Kumontra ang Lightning Blade gamit ang Blade Ray ng Lightning Energy. Nag-cancel ang dalawang atake, ngunit sa susunod na segundo, halos nabaliw ang espiritu ng Lightning Blade. Napuzzled si Sam. Paano mo nagawang putulin ang kontrata? Sigaw ng Lightning Blade. Hindi pinansin ng Shadow Sword, lumutang pabalik kay Sam at sinabi. Sa iyo na ito. Susunod na ito sa batas ng Weapon Spirit. Pagkatapos, naglaho ito pabalik sa Divine Dimension. Ngumiti si Sam at kumislap papunta sa blade at hinawakan ito bago ito makaryak. No. Kahit na sumisigaw ang Blade Spirit, nagsimula na ang spiritual battle. Ngunit bago magsimula, tinawag ni Sam si Philip upang bantayan siya. Sa loob ng 5 minuto, dumating si Philip, at sa puntong iyon, si Sam ay walang malay habang nakatayo at hawak ang espada.